Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Taon-taon inaabangan ng sambayan ng Pilipino ang State of the Nation Address or SONA, isang makasaysayang okasyon kung saan humaharap ang Pangulo sa Kongreso upang mag-ulat sa bayan. Ngunit bago natin suriin ang kasalukuyang talumpati, mahalagang balikan ang pinagmulan, layunin at pagmapago ng SONA sa kasaysayan ng ating bansa. Ano nga ba ang SONA at kailan ito nagsimula? At ito ba ay isang mahalagang bahagi ng ating sistemang demokratiko? Halika, pag-usapan natin. Bago pa man magkaroon ng SONA, walang mga katulad na talumpati noong panahon ng mga Kastila. Ang pamahalaan noon ay direktang pinamumunuan mula sa Espanya at hindi nagbibigay ng ulat sa mga mamamayang Pilipino. Nagbago ito sa pagdating ng Commonwealth Government sa ilalim ng mga Amerikano. Ayon sa 1935 Constitution, inaatasan ng Pangulo na magbigay ng ulat sa Kongreso sa simula ng bawat taon. Noong June 16, 1936, si Pangulong Manuel L. Quezon ang nagbigay ng kauna-unahang formal na State of the Nation Address. Ibinahagi niya ang estado ng ekonomiya, depensa at mga plano sa reforma. Ang talumpati ay ibinahagi sa Ingles sa Assembly Hall ng Legislative Building sa Manila, na ngayon ay National Museum of Fine Arts na. Ito ay naitala sa mga pahayagan at ito ang simula ng isang tradisyon na magpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Noong January 9, 1945, inihain ni Pangulong Sergio Osmeña ang kanyang unang post-war SONA sa pansamantalang kwartel ng Kongreso sa Lepanto State, Maynila. Sa talumpating ito, binigyan din niya ang bagong simula ng bansa matapos ang digmaan. Sumunod, tinalakay ni Presidente Osmeña ang malagim na kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pananakot ng mga Hapon, kabilang ang malawakang pagkasira at kahirapan. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng mga gerilla at ang pakikipagtulungan ng mga pwersang Amerikano sa pagpapalaya. Noong mga unang taon ng Republika, ang mga SONA ay kadalasan isinasagawa tuwing buwan ng Enero. Halimbawa na lamang ay si Pangulong Manuel Rojas na nagtalumpati noong January 27, 1947. Natatangi ang SONA ni Pangulong Elpidio Quirino noong January 23, 1950 dahil ito ang nag-iisang SONA na hindi personal niyang idinao sa plenaryo ng Kongreso kundi ipinadala sa pamamagitan ng radyo mula sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland sa Amerika. Ito ay habang siya ay nagpapagaling mula sa isang malubhang karamdaman. Kinuna ng radio broadcast sa Assembly Hall ng Legislative Building. Naglatag ng plano para sa rehabilitasyon ng post-war sa ekonomiya, pagpapatatag ng seguridad at pagpapaigting ng kooperasyon sa pagitan ng executive at legislative body. Sinundan nito ni Pangulong Ramon Magsaysay na tuloy-tuloy nagsuna mula 1954 hanggang 1957 at dito na nga tuluyang na-institutionalize ang tradisyong taon ng pag-uulat ng Pangulo sa Kongreso.
Ang kanyang unang sona noong January 25, 1954 ay nakatuon sa anti-corruption at anti-insurgency. Sa mga sumunod na taon, ginamit niya ang sona upang ibahagi ang mga tagumpay sa reforma sa lupa, kumpanya kontra komunismo at pagpapalawak ng tulong panlipunan na nagbibigay diin sa pag-angat ng karaniwang mamamayan. Ipinagpatuloy ito ni Pangulong Carlos P. Garcia at hanggang sa panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal na ang huling sona ay isinagawa noong January 25, 1965. Ang pangunahing layunin ng mga talumpating ito ay upang ipabatid sa sambayanan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa tuwing pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Sa ilalim ng 1973 Constitution na ipinatupad noong panahon ng batas militar ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagbago ang format schedule ng pagbubukas ng sesyon ng legislatura. Nawala ang tiyak na petsa at naging flexible ang pagbibigay ng ulat. Naging mas kontrolado na executive body ang kalendaryo ng Kongreso. Bago ang batas militar hanggang 1972, ginaganap ang sona ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. tuwing ika-4 na Lunes ng Enero. Sa panahon ng martial law, binago ito ng September 21 na ginawa sa iba't ibang lokasyon dahil buwag na ang Kongreso. Mula 1979, ibinalik ang sona sa ika-4 na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa Complex na sinusunod pa rin hanggang ngayon. Ang kasalukuyang schedule ng SONA na isinasagawa tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo ay formal na pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Ayon sa Article 7, Section 23, the President shall address the Congress at the opening of its regular session. At ayon sa legislative calendar ng Kongreso, ang regular session ay nagbubukas tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo, kaya mula noong 1987 naging taunang tradisyon na ang pagdaraos ng SONA sa panahong ito. Mula kay Pangulong Manuel Rojas hanggang kay Diosdado Macapagal, ang SONA ay naging plataporma para sa mga layunin ng pambansang rehabilitasyon, paglago ng ekonomiya at pagbabalik ng tiwala sa pamahalaan. Sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naging mas detalyado at mahaba ang mga SONA. Noong 1972, ilang buwan bago ideklara ang batas militar, ang SONA ay ginamit upang bigyang katwiran ng pangangailangan baguhin ang pamahalaan. Matapos ang EDSA People Power Revolution, muling naibalik ang demokratikong anyo ng SONA. Sa ilalim ng 1987 Constitution, muling pinagtibay ang obligasyon ng Pangulo na magsalita sa pagbubukas ng Kongreso. Simula noong 1987, ginanap na ito tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo kasabay ng pagbubukas ng regular session ng Congress. Gamit ang tema ng Vision 2000, ginamit ni Pangulong Fidel V. Ramos ang SONA upang itaguyod ang modernization, liberalization ng economy at peace process. Ang SONA ni Pangulong Joseph Estrada ay isang mas simpleng estilo na ang ginamit ay nakaangkla sa pro-poor messaging. Hindi naging komplikado ang talumpati ngunit puno ng panawagan sa pagkakaisa at pagtutulungan. Masinsin at teknikal ang mga SONA ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Gumagamit siya ng mga multimedia presentations, economic charts at madalas ay mahabang kanyang talumpati. Layunin niyang ipakita ang mga numerong sumusuporta sa kanyang mga pulisiya. Sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino Jr., ibinalik niya ang paggamit ng wikang Filipino sa SONA. Ang kanyang mga talumpati ay direkta, may datos at madalas ay may pagsaway sa mga maling pamamalakad ng nakaraang administrasyon. Makulay at kontrobersyal ang estilo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang SONA niya sa formal na tono, ngunit kadalasan lumilihis sa script. Maraming naging viral sa kanyang mga talumpati dahil sa kanyang mas matapang na pananalita. Bumalik sa mas tradisyonal at formal na anyo ang SONA sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Tumutok sa economic recovery, infrastructure at digitalization. Mas organisado at mas profesional ang presentation. May paminsan-minsan patawang ngunit ang kabuuan ay formal na paglatag ng kanyang economic policy at economic achievements. Ang State of the Nation Address ay higit pa sa isang talumpati. Isa itong pagsisiyasat sa direksyon ng pamahalaan at paalaala sa Pangulo ng kanyang pananagutan sa taong bayan. Sa bawat ulat, sa bawat salita, mahalagang manatiling mulat ng mamamayan at handang magtanong, ito ba'y tumutugon sa tunay na pangangailangan ng bansa? Kaya ang verdict, totoo. Tunay nga may napakalaking ambagang sona sa kasaysayan ng ating bansa. Bilang mga mamamayan, nararapat tayong maging masigasig at mapanuri sa bawat talumpating inihahain ng ating Pangulo. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.